Tila mas pinipili na raw ng mga Pilipino ngayon ang mag-travel sa ibang bansa kaysa rito sa Pilipinas dahil sa mahal ng gastusin, partikular na sa mga destinasyon ng Palawan at Boracay. Ayon sa Tourism Department, sinusubukan nilang tugunan ng usaping ito matapos matanggap ang mga reklamo sa publiko habang isinasaalang-alang din ang gastos sa operasyon ng mga negosyante. Tunghayan ang kabuuan ng balita mula kay Criza Lopez. Mayaman ang turismo ng Pilipinas mula sa mga masasarap na pagkain, matataas na kabundukan hanggang sa magagandang karagatan na talaga namang dinadayo ng mga turista. Ngunit, mas marami na ring mga local travelers, partikular ang mga Pilipino na pinipiling mag-travel na lamang ngayon sa ibang bansa dahil umano sa mas mura na ang gumala sa mga kalapit na bansa kung ikukumpara dito sa loob ng Pilipinas. Nagkalat sa social media ang maraming content tungkol sa pag-travel abroad ng mga Pilipinong turista at kung paano nila napagkakasya ang maliit na budget sa pag-travel sa mga Southeast Asian countries katulad ng Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia at iba pa. At marami sa mga nagkomento ang nagsabi na mas mura pa ang gumala sa ibang bansa kung ikukumpara sa mga travel destination dito sa Pilipinas, kagaya ng Palawan, Boracay, Siargao at iba pang sikat na galaan. Ayon sa mga comments, maliit pa ang 20,000 pesos kung nais na makarating sa mga lugar na ito. Samantala ayon kay Tourism Secretary Maria Cristina Frasco, hindi tumitigil ang Department of Tourism sa paghikayat sa Department of Transportation at Civil Aeronautics Board o CAB, maging ang mga local airlines na Cebu Pacific, Philippine Airlines, AirAsia at iba ring international airlines na mas taasan pa ang kapasidad ng mga ito, kagaya ng pagdadagdag ng bagong sasakyang panghimpapawid nang sa gayon ay mababaan din ang presyo ng airline tickets. We hear the concerns pertaining to competitiveness and pricing. Kaya naman po, yung Department of Tourism ay hindi po tayo tumitigil sa pag-advocate doon sa DOTR, sa CAB, pati na rin po sa ating mga local airlines. Kasama na po yung PAL, SEBPAC, and AirAsia, and our international partners na we need to be able to increase capacity para naman po mas lower pa yung pricing of airline tickets. But Tungkol naman sa hotel and resort accommodation, bagamat maayos ang kanilang koordinasyon sa Philippine Hotel Owners Association at maging sa mga accredited tourism enterprises, naiintindihan anya ng DOT ang gastusin sa operasyon sa mga hotel and resort accommodation, partikular na ang supply ng kuryente, tubig, waste management at iba pa. on our end in the DOT, we're always welcome and ready to their insights para naman po makapag-lobby tayo sa ibang government agencies that are chiefly in charge of these matters, like the Department of Energy, for example, on electricity, the DENR for water, and the like. Dagdag ni Secretary Frasco, naniniwala siya na ang sentimiento ng Filipino travelers ay isang problema na kailangang pagtulungan ng pamahalaan. Hiling pa rin ni Frasco sa mga Pilipino na patuloy sanang suportahan ang mga tourist destinations sa Pilipinas para sa ikalalago ng ekonomiya at local businesses. Pangalawa, we encourage our fellow Filipinos to continue to support local dahil tulong po talaga ito sa ating mga kababayan, considering how many people are employed in tourism and how many small businesses depend on tourism's success. Samantala, nakahanda na ang Department of Tourism sa pangunguna sa ASEAN Tourism Forum 2026 kung saan tinatayang nasa 2,000 delegado ang dadating. Inaasahang dadalo ang foreign tourism ministers mula sa mga bansang bahagi ng ASEAN. Ayon kay Secretary Frasco, umaasa sila na magdadala ang AFT 2026 ng mas maraming investment sa tourism na makapagbibigay ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.